Ayan po, what's up mga ka-hybrid, at i-update ko lang po kayo dito sa aming tanim na super hybrid rice na Lab 777. Day 25 na po ito mga ka-hybrid, at kami po ay nakapag side dress na rin po rito, at i-reveal ko po sa inyo yung protocol namin nitong side dressing namin, no, dito po sa aming tanim na Lab 777. At as you can see, at kami po ay nakapag-apply rito ng bioenzyme, at napakaganda na po ng epekto ng aming tanim. Plus, yung aming yung in-spray na herbicide. Yan po mga ka-hybrid, yung machete. At day after transplant, 2 days, kami po ay nag-spray ng machete. At as you can see, ayan na po yung resulta. At medyo madami pong tubig dahil nga po sa binuhos nitong bagyong super typhoon na si Karina. At kamusta din po yung lugar dyan? Sana po wala pong masyadong naging baha doon po sa inyong area, dahil po pagka bumaha ay talagang hindi po masyado makaka-recover ang inyong tanim. Hello, what's up mga ka-hybrid? At nandito na po ako ngayon dito sa aming area, no? At Lakbay Farm Vlog. Babalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's video mga ka-hybrid ay update ko po kayo dito sa aming tanim na super hybrid rice na Lab 777 ng Leeds Agri. At binisita ko to, at pag gusto ko lang po ipakita sa inyo at mai-share ko po sa inyo yung aming protocol plus yung bioenzyme plus yung aming in-spray na pangdamo. Yan po. Di-discuss po natin ngayon. At as you can see, talagang tumila na po itong bagyong itong si Karina, no? At kamusta po yung inyong diyan po sa inyong area? Sana po wala pong masyadong naapektuhan pong itong bagyong si Karina. At sa amin, ito po yung naging resulta, at buti na lang po nakapag side dress na po kami rito ng aming in-apply na pataba. Ayun po, at napakadami po ng tubig na aming na-experience. Yan po. Buti na lang, hindi masyado madami. Hindi yung asin kalahati ng yan po yung kanyang stem, no? Ng kanyang puno. At yan, as you can see, talagang napakalinis po. Makikita nyo po yung aming area, no? Napakalinis. Siyempre, discuss natin yung kung bakit ganyan kalinis po nung aming tanim, no? Siyempre, nag-spray kami dito ng pangdamo, yung machete po. Day after transplant, day 20, day 22 o day 2 ay kami po ay nag-spray dito ng machete, no? Pwede rin po yung asin na day at after transplant, pwede rin po kayo mag-spray, no, para po yung mga buto-buto na mapuksa na po, para hindi na po lumaki yung kanyang damo. Pag kayo po nag-spray ng 15 days, 20 days, hindi na po mamari yan. May damo man, ayun, yung asin pangit kasi yung resulta pag yung damo na parang sunog-sunog, no? Pero mamamatay talaga yung damo, yung katulad ng mga Novlec, no? Frontier, yan po. Pero sa amin, machete. Talagang tested na namin ng machete. Yan. So, yan. As you can see. At yan po yung una naming ginawa. Pero yung una naming ginawa, yung bioenzyme. Nag-spray po kami dito ng bioenzyme. No? Pero dito sa area na to, talagang yung epekto ng bioenzyme dun sa pula, talagang napakaganda, kasi yung ugat talagang kuhang-kuha. Dahilan kung bakit napakaganda na po yung kanyang development pagtubo. Plus yung nakadagdag dito yung kasi nagtanim kami ng sibuyas dito, kasi 'di ba yung sibuyas ang daming kailangan mong i-apply na pataba. Kaya yun, nagbawas kami ng fertilizer, as in ang dami na in-apply ng potassium doon sa aming sibuyas na tanim ng dry season. Hindi po kami nagpalay noon sibuyas po. Pero nung sa kabila, SL19 po yung itong katabi mo nito ay yung tinaniman namin ng SL19, yung Bigante Plus. Yun po yung katabi niya, SL19 noon. Tas sibuyas. So, dahilan kung bakit napakaganda po. So, depende po sa inyong area. Kung halimbawa, tinaniman nyo ng sibuyas, depende po sa kasi pinatest namin ito sa Department of Agriculture, yung nagpa-soil analysis kami, sinoil analysis yung
yung merong tinutusok na ano lang na tester para po makita yung acidity yung lupa, eh nakita mataas, kaya sabi bawasan namin yung pataba. So ginawa namin, nagbawas nga kami dito, ay ang in-apply lang namin na pataba ay 3 lamang, isang triple at dalawang complete, isang triple ay dalawang triple at isang urea. Yan po yung aming in-apply. Plus yung una, isang bag ng yung binasal namin dito, yung isang bag din ng 4600 urea, isang bag ng complete at isang bag ng 1620 yung ammonium phosphate. Plus yung side dress namin ay isang bag ng urea at dalawang bag ng complete. Yan po pala ang aming ina-apply dito sa side dress basal application. Protocol na aming ginawa. So wala pa pong top dress diyan. So depende nakakatulong din yung mga ka-hybrid, yung gumamit din kayo ng LCCC, yung leaf color chart. So doon po makikita kung pwede na po ba kayo mag-apply ng pataba. Babase din mo yun sa LCC, yung leaf color chart. At makakatulong din po yun sa mga nahihirapan po, gusto pong mag-apply ng fertilizer sa kanilang area, no? So ito sa amin, ang gagawin sana namin dito, kung hindi sana ito nataniman ng sibuyas, katulad din po yung protocol namin gagamitin doon sa Bigante Plus, galon din po. Kaya lang ang naging case nito mataas yung acid ng lupa. Kaya dahilan para magbawas po kami ng pataba rito. So nakaka-6 pa lang po kami rito. So siguro baka 2 bag na lang po yung i-apply namin sa susunod na top dress. Yan po. Maaring yung isang bag ng 0060 at plus yung complete. So wala na pong urea yon. Tapos pasasadaan po na namin ito ng foliar pagdating po sa 45 days at 50 days. Yan. 50 days kami po ay mag-apply rito ng fungicide. Ang gagamitin namin na fungicide dito, so as you can see, wala pa kaming in-apply na fungicide dyan at bactericide. Medyo maganda naman yung resulta, wala naman kami masyadong nakikitang insekto. Okay naman, meron pa rin siguro mga ilan pero okay naman yan, hindi naman siya kaanuhan sa kabawasan, no? Pero mag-apply pa rin day 50 fungicide po ang aming apply dyan. Kasi mahirap na pagka nagkaroon ng buting stage, ayan po, baka doon po umatake yung mga hindi natin inaasahang insekto. Ayan po, kaya mag-spray pa rin kami ng fungicide dyan at yung mga sakit-sakit na dumadabo po sa ating mga area, sa ating palay po. Yan lang po yung munti kong share mga ka-hybrid dito po sa aming tanim na super hybrid rice na Lab 777. Hanggang sa muli at ingat po tayo. God bless.